Boy Sans. Tapos syempre kung ikaw yung back shot, pag nadikitan mo naman yung Nolan, mga force out din siya mag-ulti. So nababawasan yung kanyang burst potential. So 50-50 naman yung matchup na yan. Could this be possibly a better game for Blacklist International? Lalo pat ngayon, kumpara sa mga naunang laban, ay tila ba mas meron na silang access sa paghanap ng AP Bren at sa kung saan sila posible at potentially manggagaling. There's the Rafaela as well as the Baxia Shield Unity nga na meron dito si Sensui. So titingnan natin kung paano nila i-maximize ang composition nila right now dahil ang AP Bren inuulit-ulit kanilang pagsasama sa early. Super interesting tong emblem choice ni Kyle TZ. Naka-Imbue Rage, Weapon Master, and then yung Strip. So talagang amplification ng damage sa early game. Para lang siguro mas mabilis siya makuha yung Snowball. And it does help in controlling these heroes on the side of Blacklist International. Kasi every bits of damage ng early game, kailangan mo dahil nga may Rafaela yung Blacklist International. Ang bilis din mag-farm, no? Actually, kung titignan mo, no? Para sa early stage ng dalawang junglers na hawakan ni Kyle TZ at ni Sensui. So talagang nakakasama sila ng mabilis. Tignan mo, yung pag-ikot ni Sensui at puputirahin kagad itong si Owen. Mahahatak, pero mapapa-flicker. Magandang pag-burn kagad para sa Blacklist International. And wala yun for the next 120 seconds. Kung kanina si Ogwen ang kusang gumamit ng flicker para talagang gulatin ang Blacklist, mukhang ngayon pumapabor naman at masaya sila doon sa kanilang naging pagkaka-force. Kaso si Oheb dito medyo... Okay, push. Galing. Check push. Galing. Alam niya. May check push muna at naagaw pa yung grab coin doon. 10 seconds bago mabuhay yung unang turtle ng ating game. Pero parang gusto muna nilang kumuha ng isa bago pumunta doon. Talagang pinanindigan nila dito sa bot si Oheb. Flicker na gamit kagad. Up to now, first blood goes for the side of AP Bren. Even using the retribution para lang sigurado na makukuha nilang kill dito kay Oheb. Ganda ng bantay ni Renegade sa purple buff. Alam niya na ang kasunod doon ay invade. But still, they're not gonna be able to stop AP Bren. They're not gonna be able to stop AP Bren from getting the XP for Kyle TZ. So medyo pantay yung nakuha nung Nolan dito pati na rin ng Baxia. Malinaw na may nag-exist na trade dito mula sa AP Bren despite them letting go of that turtle. Unlike yung mga nakikita nating balita during the first few games. Pero hindi pa naman sobrang na-establish yung kalamangan na mayroon dito. Kinakailangan lang siguro doble ingat kasi Brody sana ito. So you would expect na mas makakatagal at makakasustain siya mag-isa sa kanyang lane. Yan nga Tsaka nakaplato na rin halos 60% na yung nakuha doon sa shields. Diba? Doon sa torre sa may bandang ibaba. Ang ganda ng naging setup doon ng AP Bren. Binigay nila yung turtle. Pero again, ang downside lang doon may extra shield para sa Blacklist International. Pero may paikot-ikot na naman. Dumadrive by si Sensui. Kaya anong sinusunog si Edward dito? Parang nalulugi siya sa box, Lugi talaga siya dyan, Arlot at Export. Oy, medyo delikado to. Blap! Ginamit. Blap! Doon yung mga dashes and Edward ay makakabawi. Yeah, I mean, that was a greedy dive by the Exborg. Pero gusto ko lang i-highlight dito yung hindi madalas napapansin na movement ni Ogwen. Yung ginagawa niya pag half map, it does limit yung movements na nagagawa ng Blacklist International and nawawala yung access nila sa gold lane. Kasi kanina pa binabantayan ni Ogwen yung bush sa may riverside papunta ng gold lane. Kaya naman kanina pa safe si Super Marco. Even though may drive-by yung Baxia, ang hirap kasing tawirin nyo na hindi ka nakikita ng edit. So karamihan sa drive-by ni Sensui kinakancel niya kasi napapansin siya ni Ogwen. Kung baka may CCTV camera, yung AP Bren sa may mid lane. Oh, Edward! Uy, 1v1 Pero nandun yung final slash, parang lugi ata si Kyle dito And Edward! Pangalawang kill para sa kanyang bulsa. Hindi ko alam kung for the past minute or for the past 2 minutes yon, pero clearly nakakakuha na ng kalamangan ang Blacklist International from the solo kill na nakita natin sa XP lane up until yung pagbigay nila ng energy shields dito kay Oheb na ngayon ay mukhang i-convert nila into a fast take of this turtle. Wow, sumubok pa doon nag-primal run pa ito si Ogwen. Pero again, yung early snowball ng isang Nolan ay mapipigilan ng Blacklist International. Pero parang hindi sila mapipigilan 4-man gank para dun sa may bandang attack. At dito rin yung ube, tumama doon yung ultimate mula kay Edward, kay Renegade rather. Makakaplato si Oheb at makakabawi din. Nakatabla siya in terms of gold na nakuha. Pero iska pa muna ang Blacklist International. Ito na yung confidence na nakikita natin with the change up on the hero. Signature, ano pa rin naman to? Signature picks pa rin coming up from Blacklist International. Pero with the change up
in the support role with the Promise. Ramdam ng Blacklist na mas maga yung group up natin ngayon, mas capable tayo in terms of actually dealing with the head-to-head collision ng AP Bren. And even though napakataas ang damage ng AP Bren, no, with the upcoming Blade of Despair from the Matrix and of course yung physical penetration ni Nolan. Again, nandun din kasi yung save factor ng Netherrealm ni Yue. Kaya naman very confident yung Blacklist na gumalaw sa mapa ngayon. Ang laki ng naging jump in terms of confidence ng Blacklist International with just these changes na ginawa nila sa kanilang pag-draft kanina sa nauna nating nakitang laban. At may malinaw rin tayong nakikitang kalamangan in terms of level at sa pangunguna dito sa XP lane natin. Kaya naman nakakakuha ng advantage ang Blacklist kanina pa. Pero for this upcoming turtle, hindi natin kung ano ang magiging takbo ng laro dahil unti-unti namang binabalik ng AB Bren yung kung ano ang ginagawa nila kanina pa. Yeah, and nakita natin na galing sa taas si Kyle TZ. Pero si Yui ba? Ang kanya bubundirehin? Hindi. Pero si Ogwen ay mapapa-primal rat. Mga ultimates na na-burn para sa kay Sensui at kay Ogwen. Kaya lang sabi nila, okay, next natin si Super Marco. Hindi ka rin gamit ng Sexy kagad. naman nun. And 3 turret doon sa may bandang iba. Ay, hindi. Nakuha pa. Hindi susuko si Oheb dito. Hindi siya alis. Hindi niya nakukuha. Kinailangang makuha na nila yon. Napakarami na nilang nagawa para masecure yun na may flicker ding na na-burn para kay Super Marco. So now, isa na namang turtle yata ito na masesecure ng Blacklist International. Hindi na makakalapit si Cardiri. Bilis mag-wrap up ng momentum ng Blacklist. Again, yung confidence is to go on the objective take on the bottom lane dahil hawak nila yung Paramis and na-burn din yung mga spells on the side of AP Bren. And also because of the Edward factor ng early game na yung X-Borg hindi natin nakikita na i-utilize ng early game dahil nga yung shutdown na ginawa ni Edward dun sa lane na yon. And it does amplify yung mid-game presence ng Blacklist International because now they can actually start grouping up. Hawak na ng Brody yung kanyang Malefic Roar. Ngayon, nakikita din natin Super Marco hindi rin naman nagpapahuli. Bili kagad siya dito ng Swift Boots. Ngayon, i-eat siya balibag. Itong si Edward Sensui. Oheb dun sa may bandang itaas. Tumabaho na rin. Mapapalos insanity si Blam para lang tumakas doon sa tatlong members mula sa Blacklist International. And mukhang makakabasag muli. Oo. Dalawang tore para kay Oheb dito sa may bandang Inobjective. itaas. Inobjective. Inahan. Di ba pala. Inuunahan mo daw kasi burrito eh. Pero kay Oo, si Red oo, J, oo. Ay. mapapabagsak kagad. Windows, duplicate Ogwen! ni Ogwen. Mapapa-primal rat din siya. Yung sustain din nandun. Nagamit na rin yung ultimate mula Edward! Pero si Edward, mapapatay si Super Marco. May pagsunog din. Shutdown para dito kay Kyle TZ at si Ensui. Eh, makakapatay din ng isa. Pero mapupunta ang gold key para sa Blacklist. So far, 2-for-2 trade lang naman ang nakita natin doon. Pero ang nakakuha ng mas maraming objectives prior to that clash, Blacklist International. Yeah, ang ganda pa nga nung re-engage ng AP Bren, Ogwen with the outplay. Binigera niya yung Brody sa likod. Pero again, Legend Zero with the classic Legend Zero things, Edward things, instead of actually helping out the Brody, patayin mo yung damage dealer. Kasi if wala yung damage dealer, wala nga naman yung follow-up. Sobrang dikit naman itong Lord Control Rate, 0.2%. Ibang klase. Pero again, going back, yung ginawang commitment ni Edward doon, kung wala nga naman kasi yung Beatrix, and na-commit na rin yung Bennett's Rage, wala nang papatay doon sa Brody eh. So nandun yung idea pa rin ng Blacklist International na yung mga individual jobs nila, talagang tinatrabaho pa rin nila, and Edward shutting down that Beatrix won them that skirmish for Blacklist. Oh no. Yue dito kalahati yung buhay. Habang yung Lord, hinahawakan pa rin dito ni Sensui. Yung instinct niya. Pero sabi din nila, yung instinct ko, buti na lang. Andun yung favor na heal pero hindi aabot. Dahil mamamatay din siya lost insanity. And yung daring of skills mula sa AP Bren ay tuloy-tuloy lang talaga hindi tumama yung snipe. Para kay Renny J pero babagsak. Itong si Edward, 2-man down. Para sa Blacklist International, right opportunity para sa AP Bren. Nakunin ng mabilis itong Lord na ito. Ito yung benefit ng meron kang assassin. Nag-overstep lang si Oheb doon sa may middle lane. Tinamaan kagad siya ng full combo ni Kyle TZ pa na rin ng Bennett's Rage. And being a Brody, wala ka kasing mobility spell. I mean, meron kang mobility from the movement speed na makukuha mo kay Rafaela pero hindi rin in-expect ng Blacklist na ikakasabigla yun ng AP Bren. Nabuhay pa nga siya with the Yung heal, di ba? favor, oo. Na may additional HP na nanggaling sa favor, sa blessing.
Pero binalikan pa siya ni Kyle TZ, even using the retribution para sigurado siya na hindi makakatakbo yung Brody nung time na yun. Yes, and unfortunately, hindi kumonekta agad yung Holy Baptism na nanggaling kay Rene J. So talagang na-secure na ni Kyle TZ doon yung kill. Kahit na na-check nila ng sobra, ito nga, nakikita natin right mid push, hindi nila inakalang manggagaling sa kabila. Kaya naman ngayon, conceal play, gagamitin, hindi na Ogwen, pero may final Mark. flash. Dumadamba din si Ogun na medyo delik sa tayo. Lost Insanity para kay Flap at Easy. I think nag-check lang siya dun sa may bandang ibaba. Sabi, para sa inyo. Hindi, chinek lang niya. Chinek lang niya. Testing Nag-check lang. lang. Domestic lang. Pero wala siyang piraga, ha? Pwede siyang puntahan dito ng... Actually, pabor nga sa kanya yan kapag Brody ka tubat mo. But may piraga kasi parang pre-hit ka sa Brody eh. Okay. Oy, pero si Sensui umiikot-ikot, naghahanap na magiging punderya. Pero again, yung lead na hawak ng Blacklist International with a blink of an eye, 3K na kagad para sa AB Bren. Yeah. Ang problema nila dito, level 15 na yung Nolan, napakataas yung damage output. And of course, yung Lilia na tumataas na rin ang kanyang DPS dahil tumataas ang, bumababa yung cooldown ng kanyang mga spells. And palapit na rin tayo doon sa level 15. Yung Nung sagad Lilia na, na kung no? saan 50%. sagad-sagad na yung cooldown reduction. Tapos ang ginaganda pa rin na kay rate siya. So kahit hindi full combo yung tumama, every 5 seconds napakasakit ng kanyang mga blooms. Paano mo gagawin ang gusto mong pagsasama-sama dito for Blacklist International kung palaging nauuna na sa pagporma ang kapitan ng AP Bren at yung Glooms ay nagiging napakalaking sagabal talaga. Pero nandiyan naman yung sustain coming in from Rene J na ngayon ay meron na ring hawak-hawak na flash of the Oasis. Yep. Kung itatalisman na rin naman niya yung kanyang next item. So, yung pagtagal sa mga teamfights ay pwede mo na rin asahan mula sa Blacklist International. Yeah. Kaso ang problema nila dito, buo yung dalawang anti-heal. Yung Necklace of Durance, pati na rin yung Dominance Ice. So very limited talaga. Kahit yung movement speed, limited na rin. Dahil na may natural slow yung Lilia. And meron na rin Ice Queen 1. Kakatapos lang mula kay Few. So, yung inaasahan nung parang nagsiscale na solution from the Rafaela, may sagot na rin from AP Bren. So hindi rin, lalo lang humihirap yung teamfight for Blacklist International. Yung damage output nila, umaakit naman with the Brody and the Promise. Of course, yung frontline peel for Edward ay nagiging maganda rin because of the tanky items. Pero do keep in mind, yung AP Bren, very well equipped sila to deal with 5v5 skirmishes kasi hawak nila yung X-Borg, Lilia, pati na rin yung Beatrix. Ang ganda ng ginagawa dito ng AP Bren, pero parang ipit si Flap dito, nagkipagsabayan, final slash, ginamit. Wala yung Pirago armor, pero meron pa naman siyang immortality view. Binababaran lang mula doon sa kanyang mga glooms. Sabag daw si Insanity. Ito na yung pagsugod mula sa AP Bren. Sa likuran naman si Kyle, pero sakto yung Wind of Nature. Papatay si Oheb. Itong si Kyle TZ. Tutuloy na nila. Okay, ibabagsak din. Super Marco. Flicker ay nagamit niya. Final slash! Legend Zero with that crucial final slash! At tatlo ang babagsak para sa AB Bren! Tama ba yung nakita ko, nag-vengeance pa siya? Oo! Para umabot na sa range. Oh no! Final slash into flicker. Wow! Oh my God. Tumatagungtong na naman ang EMV Convention Center dahil ang Blacklist International right after that clash, makukuha at masesecure agad-agad itong Luminous Lord at mapapasakamay nila yung hampas na kasama nito sa kanilang Lord Siege mamaya-maya. Ito na yung mga outplay na inaabangan natin mula sa Blacklist International. Kung may replay lang sana. Ayan, may sakto. Ayun. Sakto, thank you. Thank you, Direk. Ang ganda nung hold ni Flap TZ sa kanyang Last Insanity kasi alam niya, pwede niyang gamitin yun as a re-engage after ng Immortality. Pero nandun yung outplay with the Netherrealm, with the Wind of Nature, and ito yung habol ni Edward. Yes. Final slash into flicker, naabot pa niya yung Beatrix. Wow! Nakita natin kung paano kabilis magbaliktad ng mga nagiging teamfight itong Blacklist International ngayon. Kompleto naman ang AP Bren. Mataas din yung clear wave nila. Kaya pa nilang dumipensa pero ready ang Blacklist International. Hindi sila papayag na 3-0 dito sa laban na ito. And ngayon, si Sensui versus Ogre nakikipagbabaran lang doon sa Tortoise Presence. Successful ang pagdepensa ng Bees. Oh, conceal. Pero kung sila gagawin okay, naghahanap din ng mag-ipon din niya. Pero ando si Uwe, pinupunti na din. Netherrealm? Netherrealm. Oh, na-attack! Yung attack! And a crucial attack mula kay Uwe. Flicker palabas para dito kay Flap TZ. At lumamang muli ang Blacklist Kyle. sa yun. Parang hindi na basta si Rene J yung umaantabay at umaalalay ngayon, maging si Yue, nagiging tagatulong para siguraduhin si Oheb. Bukod sa mabubuhay, magagawa pang patayin si Kyle TZ. Very big misplay kami na from Kyle TZ. Ginamit niya kagad yung ultimate niya, trying to burst down Yue. Pero hindi niya tinake into account yung Netherrealm, yung Flicker, and of course yung Hatak mula sa Shadow Stampede. Taking down the jungler of AP Bren.
And dito na natin nakikita yung pagbaliktad ng momentum dito for Blacklist International. Napakataas pa nung damage output ni Yue dito, especially with the bounces. Dahil dikit-dikit din naman yung AP Bren. Ang unang sumasunod dyan is of course yung mga frontliners. Sila Nolan, yung Edith, and pati na rin yung Expert. And remember, naka-Divine Clip din yung Paramis ng Blacklist International. Ito yung sinasabi natin kanina na comfortable talaga si Yue. Pag hawak niya rito yung Paramis, hindi nga siya full utility eh. Nagda-damage build din talaga yung Paramis ni Yue. Ito lang yung adjustment na nakita natin na parang pinaka-significant in na nakikita natin sa kanila. Pero ang laki na agad nung nag-impact o naidulot sa pagbabago ng timpla ng laro for Blacklist International. Ngayon palalo na meron papalating na Lord dito sa bandang top lane natin. Especially nasa bot lahat Daming dimension ha? Daming dimension. Wait ata to, 5 members mula sa Blacklist International pero matutulugan kaagad ng AP Bren. Abot! Gagamitin, hahabulin ba? O pinapag-iipon sila dito, tumama yung stun. Tournament memory pero may paghatak din mula doon sa mga batteries na meron itong si Flap, Dizzy. And again, AP Bren, alam nila na lugi sila so sila ang nagdesisyon na umatras. At alam na ng Blacklist International na kaya na natin silang labanan ng 5v5. Oo, dalawang flicker pa naman ang napagamit doon para sa AP Bren. At si Red J na nag-flicker din naman papasok pero in an attempt to stun Super Marco doon, hindi man naging successful. Kita-kita mo yung kalamangan sa nakuha nila eh. From AP Bren, yung mga na-burn na skills. Ngayon ay nagtatransform Paramis. sa tapang nila ngayon sa Lord. Yung yung Ghostbusters. Ang sakit. Grabe. Export yan by the way. 1/4 HP agad yung nababawas doon sa Slash! dito ni Edward. Final slash ko na to. Wala kagad yung Piraga. Torn apart. And yung mga normal hits, hindi. May torn apart memory pa ba siya? Doon yung stun mula kay Ogwen. Mapipilit na mag-black shoes agad itong si View. May mga resources na nagamit. Kaldisi, medyo delikado yung mga papasok na gano'n eh. Gusto yata niyang sumilip sana at kumuha ng isa. Pero ready ang Blacklist International sa ginagawa dito ng AP Bren. Kung nag-commit na lang din talaga sila kasi very soft commitment lang yung final slash for Blacklist International alongside the Torn Apart Memory. Basta mawala yung Firaga Armor ng export. Ngayon, na-burn na rin yung immortality ni Flap DC. So AP Bren, they really have to be careful with how they engage in this fight considering na may Netherrealm pang problema. Dalawa yung na final slash! Ngayon, ito na ba ang pinali? Pop yung Imo. Si Kyle DC nag-aabang lang. Inuuhem yung makakuha ng kill. Sino makaka-retry? Si Ogwen pa ang makakakuha nun! Ngayon si Flap DC lang ang naging kabayaran. And crucial still from Hive. Uy, sobrang ganda na nung pagpatong eh. Final slash na may huli baptism onto 2 members of AP Bren. Pero Ogwen with that steal. Edward! Bigger final slash. Wala siyang tinamaan doon ha. Ito na yung re-engage para sa AP Bren. Pero ang sakit. Crucial din pero may sunog. Hindi na pagpagan yung sunog rito. At ang AP Bren, kulang sila in terms of numbers. Alam ng Blacklist International talagang itutuloy na nila. Look at Edward, look at Edward. Mula sa mga agents, Edward. Pero yung Lord sa itaas ang magsisilbing pag-asa ng AP Bren para mapabalikwas ang Blacklist International. Itutuloy-tuloy na sana yata yun eh. Pero kasi you have to acknowledge din yung wave clear dito. Both ng X-Borg as well as Para ng yung Beatrix slow, na yung slow. meron. Pero andito sila. Mabol. Kyle? Easy kalahati kagad yung buhay. Napakasakit. Netherrealm. Yung mga normal hits, Uheb. Netherrealm na gamit din. And yung katiting na shields na yon ang nagsalba kay Flap. At ang buong kupunan ng Blacklist International kahit nakuha yung Lord ng AP Bren, oks na oks lang eh. And even in the midst of AP Bren chasing Blacklist International, nung bumalik si Yue, sabi niya, ang kulit nyo ah. Kulit Sige, niya, ito, multo. Bakit naman may sound? Hindi, ganun talaga eh. Okay. Yung mga normalists kasi, ano yun eh. Ang sakit kasi nung ano, Kidnap yun eh. ang sakit din nung Ghost versus din talaga ni Yue, and of course yung Netherrealm. Ito yung totoong ube for Blacklist International, dikit-dikit sama-sama, and AP Bren, kahit maghabol sila, yung pagpasok ni Kyle TC kanina, nakita natin isang buga lang nung Ghost versus kalahati kagad nung buhay niya, and they have to keep in mind na hindi lang ito yung initial down damage output kasi may palabas pang torn apart memory mula kay Oheb. Fortunately, nung time lang na yun, wala, hindi nakas kagad from Oheb, pero again, yung damage output ng Blacklist International at this point, it's overwhelming. Pero, magkakaroon tayo ng change up, meron ng Divine Glaive with the glowing wand, itong si Few. So yung Lilia, sumasakit na rin, nung ma-update na, may solution sila sa Netherrealm. Ang isang problema nila dito is again yung mobility na binibigay ni Rene J. But may dalawang Ice Queen naman ng AP Bren. They just have to look for angles na hindi sila may initiate ni Edward. Kasi for the longest time,
si Edward, si Legend Zero talaga yung nag-start ng fight dito for Blacklist International. Okay. Siya talaga yung nangunguna. At ngayon ay si Sensui naman muna. Medyo mapamataan siguro yung mga players ng AP Brent. Naramdaman ng audience, ano ano? yung sinisigaw yun? Napapasigaw yung mga audience, nakita kasi Oh. nila na mag-isa dun si Pew sa may bandang Oo. ibaba. Pero gusto ko lang sabihin ang ganda ng ginagawa ni Edward dito. Sobra. Lahat ng mga damong dinadaanan niya, tinataga niya muna eh. Oh, ayun oh. Oh, parang check muna. Hopa. Check muna. Pag nagmarka kasi, may tao May dito. tao, may tao. Hop. Pero ngayon, mabilis na pag-atras para sa Yun na yung level 15. 5 segundo. Ito na yung level 15, guys. Level 15. And yung Lord na ito ay medyo makunat-kunat Oo. at masakit. Ay! Pero final shot gagamitin. Edward! Magkukumit nga ba ang Blacklist International dito? Tournament memory na gamit na. So may kabitinan pagdating sa resources. Habang si Super Marco, ito na naman yung mga El Classic na split at yung clear wave. Pero dahil doon may idea ang Blacklist International Edward, kulang, Edward. ang AP Bren. Andun naman yung mga pag-ampas. Basag bakagad yung piraga dito pero Oh! buhay pa. Edward, pero may immortality dito si Edward. Kaya niya bang tibayan? Final slash. Yue, Wala na. reset ang itatawag dito ng AP Bren. At Blacklist Oh, di na pa uwin! Hindi pa uwin! Hindi nila pa uuwiin! Andun yung mga pagsunog! Ugwin dito! Tuloy-tuloy lang! Sensui? Itong si Super Marco! Tore lang! Tore lang! Oh, take it the Lord. Pero makakaatras! Sensui ang babakap doon. May idea sila. Wala yung jungler para doon sa magiging Lord of Nag-ulti pa si Day. Ogwen. At ang AP Bren, masisecure to uncontestedly. Ang akala mong go signal na dapat dahil wala si Super Marco ay siya pang kamuntikang maging hudyat nitong laro. Ano nangyari? Ang ganda sana ng attempt ni Edward na i-close yung gap versus ni Xborg. Unfortunately, pagka-vengeance niya, yung Edith yung nakasalubong niya, and nandun kagad yung re-engage mula kay Ogwen. Pero look at the damage coming na from Yue. Grabe, ang sakit pero tinutuloy lang nila muna yung Tore. Bagsak yung gitna, may mga panjabombits pa doon sa posibleng pag-engage dito ng Blacklist International. At ngayon, kumpleto na ni halos ng mga items dito ang AP Bren at Blacklist International. Kaya lang ang problema, yung flow ng minions at binanggit kanina ni Midnight, makunat, matigas. Itong Lord na ito at kailangan talagang tibayan ng Blacklist. Yung puso ko. Okay. Yung puso ko, guys. Oh no. May brute force na rin nahawak yung Lilia, so may mobility, may tankiness na rin, kayang nang umarap. Ganda. Ay pag-front view. Pero yung Okay. wave clear talaga ang kailangan isipin na Blacklist International dito. Kailangan maubos nila yung minion waves. Okay, may attempt dito. May pinaplano si Ogwen pero masakit yung mga normal hits. May Xborg with the Lord. Yun nga, may XP. Sa XP ngayon, Okay, na-hold. sasalubungin natin si Sui. Ang ganda na mag-hold. Mula doon sa Lord Ogwen, bumibase lock. Pero parang pininata. Oh, pumasok yung minion! Pumasok yung minion! Yung mga minions. Pwede mag-base lock dito. Ang kumuna ng AB Bren. Pero hindi. Atras sila. Yung Lord buhay pa rin. Power lock! Nakikipagkabay ng Blacklist dito ng AB Bren. Pero tuloy lang sila sa kanilang goal. Power lock! Gamit niya. Oh my! Ticket! Patungong E5 ay masisecure ng AB Bren. The Hive! Ang AP Bren, ang inyong kauna-unang F5 World Championship representative! At nakikita nyo ngayon ang pagdiriwang ng kanilang mga supporters. And this winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Wow! Hindi nagdalawang isip dito ang kupunan ng AB Bren.